Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rugando sa SOT 43 minutes ago. Mainit pa. Mainit-init pa. Sabi lang niya, oh well. Parang nangangantyaw ba? Ano yung oh well? Isinare niya ang result ng Publicos Asia. Pulse Asia pala. I'm sorry. Pulse Asia, pinaka-latest, conducted February 27 to March 2. So parang first quarter, ano nila ito? Nako, lalong bumaba yung approval rating ni PBBM. If I remember right, parang negative 3 or negative 5 ang net approval rating niya noong fourth quarter 2025. Ngayon, first quarter, lalong tumaas yung negative net approval rating niya. O ito, sa masyadong malaki. Basahin ko dito sa mas malaki. Ang approval ni PBBM is only 36%. Ang undecided 18, ang kanyang disapproval is 45. So to get the net approval rating, i-minus mo lang 45 minus 36. That is negative 9%. Pasok, Auntie Claire. Ano ngayon? Trabaho ng trabaho ang presidente. Bakit yung isa dyan? Bakasyon ng bakasyon. Mamaya ko na i-discuss yung kay BP Sara dahil natural, pataas ng pataas si BP Sara ang kanyang net approval rating. Si BBM lang muna tayo ngayon. Pasok, Auntie Claire. Sabi niya, saan nanggagaling yung mga data na yan? Basta survey na hindi pabor sa kanila kung ano-ano ang dahilan. Nung malala ko, December, nag-question na naman sila. I think it's either itong Pulse Asia or SWS ang kine-question nila na talagang negative. Noong fourth quarter of 2025, 4 na survey groups, puros negative. SWS, negative 3%. Pulse Asia, negative 5%. I think WR numero, negative 15%. Ang pinakamataas yung Publicos Asia. Yung net satisfaction rating ng cabinet members ni BBM, which reflects of himself, is negative 27%. Wala na. Kung barko pa talaga, palubog na unti-unti ang barkong itong administrasyon na ito. So, ano yung tinanggal na si sino to? Yung tourism, Cristina Frasco. Kailang binigyan kaagad ng posisyon din sa Malacanang, presidential advisor on parang parehas sa poverty alleviation ni Larry Gadon. Kalimutan ko na. Duplication of function. Resilient and sustainable communities. Ay, gumastos na naman tayo. Pasweldo kay Cristina Frasco. May bali-balita ngayon. Ito na namang DICT Secretary, Henry Agudo. Either sisibakin ba o magre-resign dahil sa anomalya. Ayan na. So, wala na. Kawawa ang administrasyong ito dahil yung peso to dollar, pinakamataas na antas naabot, I think March 9 man siguro, naging 59.735 ang palitan ng dolyar at peso. The highest in our nation's history. Bumulosok yung Philippine Stock Exchange Index. Ano pa?
bumulusok din yung foreign direct investments for the whole year of 2025. Bumaba ng halos 14%. Baka I hope my memory is right, ano, from 9 billion dollars bumaba na lang to 7 point something. Ganun, puros pababa ng pababa. Nasabayan pa ngayon yung pataas ng pataas ang presyo ng fuel. Grabe. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Before, kailan ba yun? Parang Middle East tension pa rin. Ang pinaka mataas na naranasan kong presyo ng diesel noon, nasa 60 plus. Ngayon, 83, 85. Sa Baguio, may nakita akong post na 90 plus na sa Baguio City. Kasi nga, iakyat mo pa ang yung transportation cost. Talagang it entails additional cost. So lahat ito, wala na. Kaya kahit sinong isorbe mo, talagang hindi nagganahan sa administrasyong ito. Lalo na yung pagwawalang bahala nila sa investigasyon ng aligasyon ng mali-maleta. Nandyan yung Brave 18 Marines, wala lang. Lacking in believability, lacking in credibility, mathematically impossible, sila pang iniimbestigan, sila pang kinakasuhan. Taong bayan, talagang. The only way na maipahayag niya yung pagkadismaya o galit is ito, sa pamamagitan ng survey at saka sa election sa 2028. So, Auntie Claire, ano na naman ang irarason niya kaya bakit pababa ng pababa ang rating ng kanyang amo? And to a certain degree, pasalamat din tayo kay Auntie Claire dahil nandyan siya na salita ng salita, nakakadagdag ng loss of trust ng taong bayan sa administrasyon dahil sa style ni Auntie Claire. Kaya pasalamatin natin siya. Auntie Claire, salamat sa iyong serbisyo sa Marcos administrasyon. Ituloy mo lang ang ginagawa mong pagtataray. Palingkera. Parang tumatawad lang daw ng galunggong, sabi ng isang abogado. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Mong natagot ng yero. O karon humanagyod sa pag-atop o maayo na gid ka ta. Humanagyod sa so humanagyod. Mat sa Ginoo og sa naghatag sa sin nga di na gyud mi maulanan og tungod sa among kakulang wa gyud mi nakapalit og yero. Kay among inadlawan 200 ra gyud kulang ra gyud sa among tasatag o sa matag adlaw nga among palitonon diri sa balay.
Tungod salamat kaayo sa naghatag sa among sin ug dako kay pasalamat namo sa Ginoo nga natagaan gyud mi nga di na gyud mi tuluan ani nga mong balay. Oo. So pila day ka tuig ang inyong atop bago pa nailisan? 5 years na jud ni wa ni lisan. So 5 years so bago pa na ilisan ang inyong atop so maayo na karon nga di na mo maulanan. Salamat jud Salamat kaayo. kaayo.